Nasa 2 milyong pang Pilipino ang posibleng maghirap kapag tumagal pa ang krisis sa langis, kaya ang gobyerno double time na sa pag-abot ng ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hanggang May 20 na lang ang distribution ng cash relief assistance para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa, ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pero dahil wala pa ring nakikitang katapusan ang gera sa Iran, nakaantabay daw ang DSWD sakaling humaba pa ang hidwaan at ang epekto nito sa mga Pilipino. That's the commitment of the department to ensure that all cash relief assistance will be distributed before the end of May 20. That's our commitment doon po sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Sa ilalim ng Uplift Committee na binuo ng executive para tugunan ng energy crisis, patuloy lang daw ang obserbasyon at pag-aaral nila ng options para matugunan ito. Base raw kasi sa pag-aaral ng DSWD, tinatayang madadagdagan ng nasa 2.5 milyong new poor ang bilang sa bansa kapag umabot hanggang Setyembre 2026 ang kasalukuyang krisis. Nang magsitaasan ng presyo ng krudo, ang transport sector daw ang pinaka-vulnerable, kaya dito nakatuon ang atensyon ng pamahalaan. Pero hindi lang daw ang sektor ang inaalalayan ng ahensya dahil marami namang programa ang DSWD para sa vulnerable sectors. As of May 7, nasa 6 na bilyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 1.2 million drivers. Kabilang narito ang TNVS riders, UV, jeepney at tricycle drivers. Mayroon pang 800 to 900,000 drivers nationwide at sa numerong ito, 230,000 ay mula sa Metro Manila. Hanggang May 20, wala pa raw aasahan na digitized payouts dahil nasa procurement stage pa raw ang ahensya. Ibig sabihin, wala pang e-wallet provider ang naa-awardan ng kontrata pero pagtitiyak nila, hindi na raw mauulit ang aberya sa listahan ng mga rider. Para sa mga susunod na distribution kasi, ang transportation network companies na ang magsiset ng date at venue. Darating na lang daw ang DSWD para ipamahagi ang ayuda dahil na-cross-check na raw ang lahat ng listahan. Yan po ay sumailalim sa data cleansing, the duplication process, and we were able to arrive at a reconciled list. Ngayon po, ang sabi natin, tamang nabanggit ni Director Dayan, nagkaroon nga tayo ng clean room. So the objective of that is to make sure that na-reconcile natin yung mga list, natanggal na natin yung mga duplicates, natanggal na natin yung mga erroneous entries. Kung dumiretso raw kasi ang DSWD sa pagta-top up ng e-wallets to digitized payout without the manual checking, nasa 2.7 billion pesos ang tinataya nilang nawala sa gobyerno dahil sa doble-dobleng pangalan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.